Payo sila. Nauna pa sa aming umuwi oh, si Ichiboy. Tapos si ito si Mortred nandito. Ayan. Yo, what's up mga kalapatids? Ngayong araw ay magpapalipad tayo ng Kalapate. Pupunta tayo ng Dara Falls. Ayan, pinalabas ko na yung mga flyers natin mga dre. And then yung candidate natin ay nandito. Si Ichi Girl, si Steboy at saka si Mortred. Ayan. So sila pa rin. So kung naaalala nyo, pinalipad natin sila nung last Saturday. Ngayon papaliparin natin sila ulit. Pero this time, sa isang tourist spot tayo pupunta mga tol. At ayun yung mga kalapati natin. Ayan. Aalis muna ako saglit ha. Diyan lang kayo. Huwag matigas ang ulo ha. Tapos yung mga young flyers natin ay nandyan. So sila na yung sila na yung magiging next batch niyan mga tol. Alright. Yan. Kasama ko nga pala si Mrs. Malapit lang to. Sobrang lapit lang ito. Short rides lang. Mga dre. So magwa waterfalls and then palipad ng Kalapate. Let's go. So yun, what's up mga dre? Andito na tayo kung saan tayo nagpalipad ng Kalapate. Tignan nyo naman yung view ng kabundukan no? Litaw na litaw mga tol. Alright. So yung Dara Falls na pupuntahan natin ay located sa Barangay Halong, Porac, Pampanga. Ito ay isa sa mga tourist spot ng bayan ng Porac mga dre. Ang pinakamalaki munisipalidad sa buong Pampanga. Yan ay ang Porac. At dito sa Porac may mga kabundukan. Ito yan nga, nakikita nyo nasa harapan natin yung kabundukan. Yan. So isa sa pinagmamalaking turismo dito mga ilog at saka bundok. Tapos yun nga may falls. Sa pagkakalam ko merong 4 na malupit na waterfalls dito. Pero yung Dara Falls, yun yung pinaka accessible sa lahat ng klase ng sasakyan mga tol. Hindi siya sobrang lupit, hindi siya sobrang ganda kung ikaw ay nakapunta na sa mga malulupit na waterfalls bandang norte. Pero entry level siya, pwede na kumbaga. Pang baryo-baryo, pwede na siya. Pwede na siyang pasyalan. Hindi rin siya ganun kataasan pero ine-enjoy ito ng mga ng mga residente dito sa Porac, Pampanga mga tol. Ayan. Gusto ko lang din kayong bigyan ng ng konting background or highlight sa pupuntahan nating lugar mga tol. Tapos kaya nga pala siya tinawag na Dara Falls mga dre. Yan ay dahil nung unang panahon malakas yung tunog nung pagbagsak ng tubig. At sa Kapampangan, sabi nila Dara Dundun. So yung Dara Dundun parang dumadagong-dong yun. So simula noon, pinaikli nila, ginawa nilang Dara Falls. Dahil nga Dara Dundun. Yun yung yun yung konting facts, fun facts about the tourist spot that we're going to visit. Sheesh! So ang magiging challenge ng ating Kalapate sa pag-uwi ay yung mga puno-puno na yan, matataas na puno. Tapos yung elevation natin is, kung nakikita nyo papaba na tayo, papaba yung kalsada. So dahil nga pag waterfalls yung pinupuntahan mo, matik yan, mababa yung elevation kasi nga papunta tayo sa body of water. So yun, mababa yung elevation at mag-e-effort yung Kalapati na lumipad ng mataas para lang makita yung mga landmarks na na mga tatandaan niya para sa pag-uwi. Ayan nakikita nyo naman mga dry may mga bundok pa rin doon. So ayun yung magiging challenge para sa para sa mga Kalapati natin mga tol. You know. So to guys, meron kami nakitang isang spot dito na
medyo mataas yung elevation. Ayan, umahon kami ng konti. Tapos mataas yung elevation, wala masyadong ano ba tawag ito? Mga harang, mga poste, mga matataas na puno na pwedeng humarang sa pagbibideo natin. So naisip ko na dito na lang pakawalan yung mga kalapati mamaya, pero dumiretso na muna tayo sa waterfalls at mamaya na natin sila pakawalan. So banda rito putol na yung kalsada. So I guess dito na yung paradahan para sa mga namamasyal. So ayan, nandito na tayo, touchdown na. At bisitahin lang natin na mabilis yung waterfalls habang sila ay nagpapahinga dahil na-stress sila sa vibration ng biyahe, mga tol. Ayan. So tara, silipin na natin. So dito po yung babaan yan, mga tol. Ayan. Ayan yung babaan. Saan hindi tayo makapiright sa video, okay? Ayan. Dito pala sa taas ng waterfall, mataas din yung elevation, no? Yun nga lang, kapag lipad ng mga kalapate is hindi na natin sila mabibidyohan. Matataas yung mga puno. Ayan ang silungan, no? Ang presko ng atmosphere dito, mga dre. Ito may ilog pa dito. Kailugan. You know? Wonderful. Maropa. Yo, what's up mga dre? Andito na tayo sa pagre-releasan ng ating kalapate na si Ichi Girl, Steboy at si Mortred. At ito yung kapaligiran, mga tol. Ayan. May mga konting puno-puno. Ayan. At ito napakalawak ng grass field. Ayan. So hindi na natin ito patatagalin. Gigil na sila. Gigil na sila. Kaya naman nagkumahos. Ayan na mga ibon. Release! Go! Lumayo sila! Ang layo nila! Rumekta! Aroy! Rumekta sila! Rumekta sila doon, ang layo! I was expecting na iikot-ikot muna sila dito. Ayan mga tol, oh. Rumekta sila, ang layo. Ayan, babalik sila. Mukhang pabalik sila, mga tol. Hindi, rumekta talaga sila. Mukhang alam nila kung saan sila pupunta talaga, oh. Ang taas. Wala na. Ano ba naman yan? Pumili pa naman ako ng spot na maganda. Yung tumutuldok sila, oh. Wala, hindi ko na makita. Hindi na makita sa camera. Taas ng lipad nila, mga ropa. Andun sila, naglalaro sila sa may bandang bundok dun, oh. Naikot-ikot sila dun sa may bandang bundok, mga tropa. Ang layo na. Hindi na masyadong kita sa camera. Pero kita parang mata ko, eh. Dito sa camera parang ayun, nagtago sila sa gubat. Patay, yari. Pero yan, oh. Ayun yung bundok, mga troll, oh. Mga tol, oh. Tapos ito medyo burol-burol pa to or talampas. Ayan. So hintayin natin sila or may pag-unahan tayong umuwi sa kanila, mga dre. Let's go. So yun, what's up mga dre? Dito na kami sa bahay at eto. Nauna pa sa aming umuwi, oh. Si Ichi Boy. Tapos si Ito si Mortred nandito. Ayan. Tapos si Steboy nakita ko rin, eh. Andun.
So yun, naunahan kaming umuwi ng mga kalapate. Pero bumili kasi kami ng ulam pa tsaka nagpagas. So yun, pawis na pawis pa ako, yun o. Yan. Naunahan kami, mga dre. At mamaya tignan natin sa map kung gaano kalayo at yung ano, yung itsura ng ginaanan nila. Tignan natin sa mapa. Let's go. Etong si Ichi girl, parang nilalandi niya tong ano, Iranian toge natin. Ayun o. Ito kasing dalawa parang hindi pa sila pares eh. Ayun o. Nilalandi niya o pinupunta-puntahan niya. Pero hindi rin malabo. Kasi ito dati eh, parang nagpares yata sila ng mabilisan ni Ichiboy eh. Ayan. Tapos syempre hiniwalay ko. Kasi ito naman yung gusto niyang parisan, si Iranian Togi oh. Ikas oh. Ikas mga paro. Oh, may sumisilip na isa oh. Yung nagkasakit ng going light, masigla na oh. Salmo stop lang, saka lang. Check natin. Ayun sila oh, kompleto sila. Ayan si Steboy, si Mortred andyan. Kompleto sila mga tol, nice. Yo, what is up mga kalapatids? Ngayong araw ay merong isang normal na pangyayari sa buhay ng fancier ang na-experience natin today mga tol. At yan ay... Uy, bakit nandito to? Alamin natin ang kasagutan, ba't nandito to? Ba't nandyan ka? So yun nga, merong normal na pangyayari ang na-experience natin today and yesterday. Yan. So tara po na tayo dito saglit. Uy, ba't mag-isa ka na lang? Ha? Ano nangyari? So ito yung ating Biopigeons t-shirt bout mga dre. At wala na siyang kasama dyan, wala yung pares niya. At nakita nyo naman na pauna nandun siya sa mga flyers. Pero wala kasi akong stock loft eh. Ayan. So kahapon napisa yung kanilang itlog. At nung napisa yung kanilang itlog tinitigan lang nila talaga ng hoy, irresponsable ka. Ayan. So tinitigan lang nila yung itlog. Like 24 hours nilang tinitigan, hindi nila inuupuan, hindi nila niyayakap. Kasi iba pag inupuan nila, pa yun na yung pinakayakap nila eh, di ba? So nung napisa yung itlog, wala silang ginawa, hindi nila sinubukan. At binigyan ko sila ng 24 hours na chance para alam niyo yun, kalingain ang kanilang anak, pero hindi nila ginawa. Ayan mga tol. At hindi ito yung first time na nangyari to dun sa Paris na yun. Dun kaya Jaime Lim na hen mga dre. So ito yung second time na ginawa nila yon. So nung first time nilang ginawa, 3 araw naman sinusubuan nila yung swab nila. Tapos nung pang-4 na araw napapansin ko hindi nila nilalapitan. Parang nandidiri pa nga sila na hindi nila nilalapitan yung pugad, yung sisiw. At nung pang-4 na araw lumabas yung buto or bumakat yung buto nung swab. At nung pang-5 araw shutdown na. Ayan. Ang tagal-tagal nating hinintay. So let's say nag-date sila ng mga 1 linggo. Tapos nung pinagpares natin sabihin na natin na naghintay tayo ng 2 linggo. And then nung nangitlog na sila, naghintay tayo ng 18 days. So moreover, parang more or less 1 buwan yung hinihintay natin para lang doon sa walang kakwenta-kwentang bitaw. Pero gaya nga ng sabi ko, yun ay normal na nangyayari sa buhay ng isang fancier. Syempre baka yung mga feeling magaling dyan na hindi nagkakamali mag-comment na naman na kung ano-ano, no, yung para bang hindi sila nagkakamali mga tropa. Ayan. Nangyayari din yan sa mga fancier na pinapanood ko. Yan si Cinco TV, nararanasan niya rin yan. At ng iba pa nating mga idol. So basically
kung nararanasan nyo yung ganong klase ng ganap sa pagkakalapate, normal lang yan. Huwag kayong ma-disappoint. Pero ako nati-disappoint ako. Pero kailangan kong i-set up yung yung mindset ko na normal lang yan, okay lang yan. Bawi tayo. Yun nga lang, ang nakakainis kasi is naghihintay tayo ng oras. Alright? So, yung oras na yon, let's say for example, mahigit 1 buwan tayo naghintay. Dun sa 1 buwan na yun hindi naman sa pagmamayabang, no? So, dun sa loob ng 1 buwan pwede na tayong may kinita na tayo. Kung pinagtrabahuhan lang sana natin yun. Let's say for example na sa loob ng 1 buwan maghihintay ka. And sa loob ng 1 buwan meron akong specific na sahod na parang naiisip ko lang lagi na sana bumili na lang ako ng YB or sana nagpasingsing na lang ako. Sana hindi ko na pinasok yung pagbe-breeding at alam nyo guys, kaya ako pinaalaga yung Jan Arden ko kay Nick Oy. Yun nga, dahil nakakaturat mag-breed mga dre, lalo na ako sa kalapate. Kung sa manok kasi, incubator mo lang yan, hayaan mo lang sila mangitlog and then pagkapisa ng mga sisiw tutuka na sila mag-isa. Ayun, yun lang naman. Ito, kamustahin natin. Ito kasalukuyan nagre-recover pero fully recover na siya. Not sure kung papares na siya dyan, pero never ko sila nakita nag-away. Yun nga lang, yung sign na pares sila hindi ko pa nakikita. Hindi ko pa sila nakikitahan ng sign ng pares. Ayun akala niya siguro magpapakain na ako pero hindi, magbablog lang ako. Ayan. So and yun ang dahilan kaya ito ay nandito. At sa ngayon ay wala akong maisip na maipares kay Stichel Bout. So ganito kasi yan mga dre. Naalala ko yung isa kong dati kong mentor pero ngayon hindi na kami nagkaka-chat pero okay pa rin naman kami. So isang words yung iniwan niya sa akin bilang isang payo na ang sabi niya, kahit gaano mo kagusto yung pares na binibreed mo, kung ang genetics nila, ang genes nila ay hindi nag-compatible, hindi yan mag-fertile, or kung mag-fertile man, ma-hatch man, posibleng mahina yung sisiw. And kung kung compatible naman yung genes nila at nag-fertile naman yung itlog na buhay, merong isa sa pares na tamad maglimlim or tamad magsubo. Ang mangyayari niyan, yung isa mahahawa sa katamaran at pareho na silang hindi magsusubo or pareho silang hindi maglilimlim. So minsan kasi nakakahawahan sila. Kung ano yung behavior ng isa at malakas yung impluwensya niya, gagayahin siya ng isa. Kaya naman kung yung isa masipag, tas yung isa tamad, malas mo kapag nahawa yung katamaran. And swerte mo naman kung nahawa niya yung kasipagan. So ganon sa mundo ng pagbibreeding. Shoutout nga pala kay Dalub Hasalop, ayan, ng Bukawi, Bulacan. Yung napag-usapan namin nung last time na nagkaroon ako ng struggle sa pagbibreed. So yun yung mga payo na iniwan niya sa akin bilang isang nakababatang kapatid sa pag-aalaga ng kalapate or pagbibreed. Ayan. So nakaka 7 minutes na tayo. So yun lang, in-update ko lang kayo sa aking mga ibon mga tol, and that's fine, okay lang yan. At sa mga basher dyan na magsasabi na na kulang ka pa sa karanasan boy, oo naman, lahat tayo. Eto namang dalawa na to, gusto ko sana silang i-break, tapos it's either ipamimigay ko sa mga tropang kalapatids or ibebenta, I'm not sure kasi ganyan kasing kulay niya, black mga dre. Pero ang natitipuhan ko sanang gawin sa kanya is ipare siya dito. Kasi lahat ng nagiging kapares nito, nakakabuo sila mga tol. Lahat, lagi ang bukod sa masipag maglimlim tong hen na to, masipag maglimlim, masipag magsubo. Yun nga lang, yun, discrimination sa kanyang kulay. Dahil nga hindi na siya align sa mga plano ko. Parang gusto ko siyang i-out.
Pero flyers din kasi to, itong hen na to, mga dre. Ayan. Ito to. Ayan. Gaya niya, no. Nag-fertile isa pero healthy naman yung natira, di ba? Healthy. Ang laki, oh. Wala pang 30 days yan, oh. Nasa 20 days pa lang yata yun, oh. Damulag, damuho. Laki. Ngayon, ay nako. Kanina pa nangyari yun eh. Kanina pa na shutdown ngayon, nagpa-cool down lang ako, nagpalamig lang ako ng ulo. At yun, nag-vlog na ako. So, ayun, pagka mahal-mahal nung nabili ko nung high milim na yun, ganun lang. At hindi ko na sila balak pangatluhan. Dahil kung nangyari ng 2 beses, hindi ko na papangatluhan. It's either ipagpalit ko sila ng pares or ipahinga lang sila tapos ibabalik sila. Pero tumatakbo kasi ang oras, sayang. At yun na lang muna. Munti ko na pala makakalimutan, mga dre. So kung ipapasitar ko naman yung mga yung sisiw nung Stichel Bout high milim natin, walang nakasetup as of the moment. So itong nililimliman ng 2 to ay para dito. Ayan, para yan dyan, naka-reserve na yan dyan. So technically wala ring available na sitter, mga tol. Pero gaya na sinabi ko, okay lang yan, normal nang maranasan yan. At wala yan sa condition or hindi 100% condition yung reason yan, mga tol, kundi yung behavior or yung genetics mismo nung kalapate. Ayan. So medyo nahihiya pa to. Ito yung ito yung galing kay Master Desto. Sige na, tumukha ka na. Nais ko lang ipaalala sa lahat na pagdating sa kalapate, masaya kahit hindi kumakarera. Let's go!